Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Philippine channel ang inyong pong lingkod. So today is March 31, 2026 at tayo ngayon at pupunta dyan sa may Mua Luggage Drop Off sa may Sunset Avenue, Barangay 76, Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Metrobank Avenue, Barangay 76, Pasay po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali mga po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay parang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sige po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Tatlong lalaki ang patay matapos pagpalunod ng baligo sa bahagi ng irrigation canal sa barangay Naglabrahan sa bayan ng Kimbagit sa Nueva Ecija kahapon. Ayon sa una, agad na nagsanib pwersa ang mga opisyal ng barangay at mga kawani ng NDO ng Kimba ng Kayan City Police sa Bureau of Fire Protection sa Kimba sa pag-rescue sa mga biktima sa kasektan irrigation canal Latirani. Dalawa umano sa mga biktima ay magpinsan samantalang isa ay kanilang kasamaan sa trabaho. Dalawa din sa mga biktima ang naunang natagpuan ay nakisugod pa sa Kimba District Hospital pero idiniklara dead on arrival. Bandang alas 5 na ng hapon nang matagpuan naman ng ilang residente na wala na rin buhay ang ikatlong biktima. Pansamantalang hindi pa niyahayag ang pagkakilala ng tatlong biktima habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Hello, good morning po. Akala ko kayo yung isang expander na red. Sa plate number po kayo lagi tumingin, ma'am, kasi maraming magkakahalin tulad talaga. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Pagadian, si Rajman Mar Alawan. Patay ang isang batang babae matapos matuklaw ng Philippine Cobra habang naglalaro sa Lower Timugan, Duminag, Zamboanga del Sur. Ang biktima ay sinulatan si Cathy Morales, 6 na taong gulang. Babay sa kanang na naglalaro ang kanyang anak sa likuran ng kanilang pamamahay at bigla na natin sumigaw dahil sinuklaw na pala ito ng ahas. Agad ay sinugod sa hospital ang biktima, ngunit hindi na ito naagapan pa at sinawian rin ang buhay. Sa ngayon, ang laki na naturang batang babae ang nakaburol na sa kanilang pamamahay sa barangay Lower Timugan sa bayan ng Duminag sa Zamboanga del Sur, habang napatay naman ang mga residente sa naturang lugar ang isang makamatag na ahas na tumuklaw sa naturang bata. Sa samang pag-RMN Palawan, Rajman Mar Alawan, Tatak RMN. Sa ibang balita, posibleng pumalo sa 3.1 hanggang 3.9% ang inflation rate. Mabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa ngayong Marso. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, epekto ito ng patuloy na big-time oil price hike, mas mahal na bigas, singil sa kuryente at paghina ng halaga ng piso. Sa kabila nito, sinabi ng PSC na posibleng makaapekto rin ang inaasahang pagbaba ng presyo ng gulay, isda at karne para maibsan ang inflation. Sa kabila nito, muling tiniyak ng Bangko Sentral na patuloy nilang babantayan ang mga datos, lalo na sa inflation at paglago ng ekonomiya sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto nito sa ating ekonomiya. Noong Pebrero, pumalo sa 2.4% ang inflation, habang nasa 1.8% naman noong March 2025. Mga kasama, tumigil muna sa pangingisda. Yung mga maliliit na mangingisda sa mataas na presyo ng crudo. Yan ang inihiyag ng Fisher Group na pamalagaya matapos sumumpa sa halos doble ang presyo ng produktong petrolyo nitong nakalipas na linggo. Sinabi ni pamalagaya Chairperson Fernando Igab na labis ang pagkadismaya ang kanilang sektor sa kabiguan ng pamahalaan na tingin ang kanilang hinaing at bigyan ng tulong ang mga mangingisda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo. Himutok pa ni Igab saan makakarating ang 3,000 fuel subsidy na ibinibigay ng gobyerno sa kanilang sektor na hindi anya magtatagal ng 3 araw. Kaugnay niya nagpunta ng kilos protesta yung ilang mangingisda sa Cavite na tinawag nilang tigil palaot upang maiparating sa gobyerno ang pagkadismaya at ang kanilang sama ng loob
Klaseng bus yan. Nagpapatama eh kasi ayaw niya pang tumuwid eh. Ito po. Ay, doon po ba? Kanan po. Ano? Sige po. Ingat po. God bless po. Ma'am, paikot lang naman doon, ano? Pa-exit. Thank you po. Ayan, so na-drop na natin siya na.
Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng video sa ating susunod na mission. Paalam po.